Hello po mga kapatid. Good morning po sa bawat isa. At yan, bago po mag-start ng magliwanag ay alas 5 pa lang. Mag-share muna tayo ng Word of God. Yan, para tayo ay payapa o may kapayapaan sa bawat araw mga kapatid. Lagi nating bulayin ang salita ng ating Panginoon. So, i-share ko po ito sa inyo. Sinabi ni Jesus. Sinabi to ni Lord Jesus sa John 7. John 7 verse 28 hanggang 29. Ayan, sabi ni Lord. Kaya habang si Jesus ay nagtuturo sa templo, sumigaw siya. Sabi ni Lord dito, ako ba'y talagang kilala ninyo? Alam nga ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito dahil sa aking sariling kagustuhan lamang. Karapat dapat pagkatiwalaan ang nagsugo sa akin. Hindi ninyo siya nakikilala. Ngunit nakikilala ko siya sapagkat sa kanya ako nagmula at siya ang nagsugo sa akin. So kung napansin niyo mga kapatid, nagtuturo si Lord nung time na to sa templo. So, para marinig ng marami yung kanyang boses. Ang sabi dito, si Lord sumigaw. Sumigaw siya. Gusto niya kasi marinig din ng iba or maunawaan ng iba yung kanyang itinuturo. Bakit? Kasi gusto niya Lord lahat makarinig at lahat ay maligtas. So lahat talaga, maging yung mga umuusig nung time sa Panginoon, gusto rin niyang maligtas yun mga kapatid. Kaya ganun ka-compassion ng Panginoon. Ganun yung malasakit niya. Lahat gusto niya makarinig ng kanyang salita. At ang pa dito, ang na-observe ko pa dito mga kapatid sa biyaya ng Panginoon, sabi niya, ako ba'y talagang nakikilala ninyo? Kumbaga siya na rin yung nagtatanong, ako ba'y talagang nakikilala ninyo? Alam nga ba ninyo kung saan ako nagmula? Yan. So ang iba kasi dito, nalilito sila mga kapatid, hindi nila maunawaan kung saan nga ba nagmula ang Panginoong Jesucristo. Yung iba naman, naniniwala sila at sumasampalataya sila sa ating Panginoong Jesucristo dahil nandun na yung kaunawaan na ipagkaloob sa kanila, kaya naiintindihan nila at nagkakaroon ng faith sila sa ating Panginoong Jesucristo. So dito sinasabi ng Panginoon, karapat dapat pagkatiwalaan ang nagsugo sa akin. Kaya nasabi ng Panginoon yun. Dahil, sabi din dito sa verse na to, nandito rin yung sagot, sapagkat sa kanya ako nagmula at siya ang nagsugo sa akin. So, kung ang ilan sa kanila ay naniniwala na yung Diyos lang na kanilang pinaniniwalaan ay ang Ama lamang, ang nagsugo sa Panginoong Jesucristo na tinuturo niya, na tinutukoy niya, ay yun din po yung Diyos na nakilala nila, kundi yung Ama na nakilala nila, yun din yung tinutukoy ng Panginoon, yun din yung nagsugo sa Kanya. So doon nagmula ang Panginoon. So yun yung sinasabi ni Lord dito, sapagkat sa Kanya ako nagmula at siya ang nagsugo sa akin. So doon lumalabas na po yung Trinity, God the Father, so God the Son, at meron pang isa, di ba? Yung God the Holy Spirit, mga kapatid. Huwag nyo rin kakalimutan ang Holy Spirit. Kasi meron din po dyan na binabanggit na napaka-importanting mga passage patungkol sa banal na Espiritu. So, balik tayo po dito. Dito yung naramdaman natin kung gaano nga ba kahalaga or gaano kaimportante itong tanong na ito ng Panginoon. Ako ba'y talagang kilala ninyo? Di ba? Kung iaano nyo, kung bubulayin nyo, si Lord mismo nagtatanong, kilala nyo na ba talaga ako? Alam nyo na nga
nga ba talaga kung saan ako nagmula? Kasi napaka-importante po nung tanong na yon ng Panginoon. Kasi dun niyo mauunawaan na ang Panginoong Jesucristo ay Diyos din po. Kasi kung sino yung nagsugo sa Kanya, which is ang Panginoon or ang Ama, ang Diyos, yun din siya. So, iisa lamang po sila, mga kapatid. So, habang binubulay ko siya, salamat sa Panginoon. Kasi dito, sa mga passage dito, yung kausap ni Moises noon, kasi alam din ng mga Pariseo yung patungkol kay Moises, at kung sino yung kausap ni Moises, alam naman nila. Meron ditong passage kung sino yung tinutukoy na Diyos ni Moises. Yung sa Exodus chapter 3. So, puntahan natin yun, mga kapatid, para merong supporting verse para makita nyo rin po yung sa Exodus chapter 3. Tingnan natin. Exodus chapter 3 verse 13 hanggang 15. Verse 13 hanggang 15. Ayan. Tingnan nyo rin po ito, mga kapatid. Ayan. Exodus chapter 3 verse 13. Sinabi ni Moises, ayan, pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang ako'y sinugo ng Diyos. So sinugo daw siya ng Diyos, ng aming ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin? So ano daw ba ang sasabihin ni Moises na pangalan? Sinabi sa kanya ng Diyos, ako'y si ako nga. Sabi sa kanya sa verse 14, sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga. So ngayon, itong passage na itong, mga kapatid, puntahan natin dun, malapit din po sa verse natin na John 8 verse 28. John 8 verse 28. Ayan, mga kapatid. Check natin dito kung nasaan yung verse na yun, na John 8, Matthew, Mark, Luke, and John. Yan. John 8:28. So, ayan. Sabi ni Lord, dito muna sa 27 na basahin natin. Hindi nila maunawaan na ang Ama ang tinutukoy niya. So, yung tinutukoy ni Lord. So, sa John 8:28, kaya't sinabi ni Jesus, kapag naitaas na ninyo ang anak ng tao, malalaman ninyo, ako nga. So, yung related po siya doon sa Exodus, mga kapatid. Yung sino yung binabanggit doon na Diyos na kausap ni Moises, ito rin po yan. Malalaman nyo kapag tinaas nyo na ang anak ng tao. So, hindi binabanggit ni Lord mismo na kapag itinaas nyo na ako. So, dito, hinahayaan tayo ng Panginoon. Magkaroon tayo ng tunay na relasyon sa Kanya. Kapag naramdaman mo na intindihan mo na, nagkaroon ka ng tunay na pananampalataya sa Kanya. So, ibig sabihin, itinataas mo na ang Panginoon sa buhay mo. Kapag naitaas na ninyo ang anak ng tao. So, hindi nga, doon ka-humble ang Panginoon, hinahayaan niya na tayo yung mag-seek sa Kanya. Hindi niya tayo kinokontrol na ganito, ganyan. Hindi niya tayo kinokontrol, mga kapatid. Siya mismo yung nagsasabi na ganito, seek niyo ako para ako'y, kapag sinik niyo, ako yun yung matatagpuan. So, dito sa English, di ba? Tingnan niyo, basahin niyo. When you lift up the Son of Man, you will know that I am who I am. So, makikilala natin ang Panginoon kapag itinaas natin siya sa ating mga buhay, mga kapatid. Kaya related po siya doon sa Exodus, mga kapatid. At basahin naman natin sa 29. At kasama ko ang nagsugo sa akin. So, yan yung sinasabi ni Lord dito sa verse natin, sa verse natin sa John 7.
verse 29 din. Ngunit nakikilala ko siya sapagkat sa kanya ako nagmula at siya ang nagsugo sa akin. Ngayon dito sa John 8:29, at kasama ko ang nagsugo sa akin at hindi niya ako iniiwan sapagkat lagi kong ginagawa ang kalugod-lugod sa kanya. So, lagi silang magkasama, mga kapatid. So, iisa lang po ang ating Diyos, mga kapatid, mula sa lumang tipan hanggang bagong tipan. So, kung ano yung Diyos na kinikilala nila doon, nandito rin po siya sa bagong tipan, mga kapatid. At bilang supporting verse pa, mga kapatid, para mas maintindihan natin ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo. Meron dito na passage sa 1 Timoteo. Sige, tingnan natin, mga kapatid. 1 Timoteo. Wait lang, mga kapatid, yan. 1 Timoteo chapter 2 verse 5 hanggang 6. Ayan, para maunawaan natin ang sinasabi ni Lord, no? First Timoteo chapter 2 First Timoteo. Yan, so ito po. Sa 5 yan. Sapagkat iisa ang Diyos, sabi dito. Chapter 2 verse 5. 1 Timoteo chapter 2 verse 5 hanggang 6. Sapagkat iisa ang Diyos. So, yun, binabanggit po dito, iisa po ang Diyos. At hanging si Jesucristo lamang ang taong tagapamagitan sa atin at sa Diyos. So, sa verse 6, inihandog niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat. Mula sa kasalanan, ang katotohanan ito ay pinatunayan sa takdang panahon. So, isa po ang Diyos, mga kapatid. So, kaya tayo pupunta rito, mga kapatid, sa mga verses na ito para magkaroon tayo ng mga kalinawan, dahil nandito naman po ang sa mga verses na ito sa buong Bible na to. Kung bubulayin pa po natin, marami po ditong katibayan pang na iisa po ang Diyos. Maging ang banal na Espiritu ay siya rin yung nagtuturo at nagpapaalala ng mga sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. So, sige, try din po natin. Puntahan din po natin sa John 16. Punta naman tayo sa John 16 verse 12. So, hindi naman siya nalalayo sa ating topic, kasi about naman. Ayan. So, sige, tingnan natin. John 16 verse 12. Ayan, sabi dito, marami pa akong sasabihin sa inyo, subalit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. So, ito ay hanggang 12 hanggang 14. Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, so ito na yun, Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa lahat ng katotohanang galing sa Diyos. Sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig at ipinapahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Pararangalan niya ako sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa akin ang ipapahayag niya sa inyo. So, ibig sabihin, ano man yung ipapahayag ng Holy Spirit, patungkol yun sa Panginoon, patungkol kay Lord Jesus. So, kung ano yung binanggit sa John 3:16, di ba, mga kapatid, alam niyo naman yun, John 3:16, kahit gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So,
doon, naintindihan din natin na sino man ang sumampalataya sa Panginoong Jesucristo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, ipapaunawa yan sa atin ng Holy Spirit, ng banal na Espiritu. Yung sinabi na yon ng ating Panginoon. At bilang supporting verse din po mga kapatid, John 14:6, bakit kailangan nating maintindihan na ang Panginoong Jesucristo ang tagapamagitan? Kasi siya po ang daan. John 14:6, sabi ni Lord, I am the way, the truth, and the life. And no one, sige basahin natin. No one will come to the Father. Tingnan natin sa Tagalog na lang, ako ang sabi ni Lord doon. John 14:6. Ako ang daan. Yan, sumagot si Jesus. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So, dun sa passage na yun mga kapatid, sinasabi ni Lord, walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So, ngayon, itong verse na to mga kapatid, importante po ito para yung faith ninyo kailangan nakapokus kay Lord Jesus. Focus lang po kay Lord Jesus. Kasi kung sino naman kung ang faith nyo ay na kay Lord Jesus, makakalapit din po tayo sa Ama. Ganun po yun mga kapatid. So yan, kailangan kasi magkaroon po tayo ng, ayan, mahaba na pala yung ating video, baka hindi ulit ito gumana. Baka hindi ulit siya ma-upload pag ganun kahaba. Pero gawin ko na lang, putulin ko yung video mga kapatid, tapos i-upload ko ng pangalawang upload yung kalahati, kasi hindi ko siya ma-upload katulad nung dati. Pag sobrang haba ng video, hindi siya ma-upload. So, yun nga John 14:6. So, kapag yung faith natin nakapokus kay Lord Jesus, anumang mga dumating na mga tawag doon, basta i-focus natin yung faith natin kay Lord Jesus. Kailangan natin ng tunay na pananampalataya sa Kanya. At si Lord din mismo ang nagkakaloob nun, kapag sinik natin siya. Kaya nga sabi po sa Matthew 6:33, ang sabi doon ay kailangan unahin natin siya. Siya dapat yung ating laging inuuna mga kapatid. Seek first the kingdom of God in His righteousness. So, hindi magiging madamot ang Panginoon kapag inuna natin siya mga kapatid. Mauunawaan natin kung ano yung sinasabi ng Panginoon, kasi maging ang Holy Spirit ay gagabayan tayo. So, hindi ipagdadamot ng Panginoon yun. Kaya all ay pwede nyo matanggap. Lahat pwede nyo matanggap. Lalo na ang karunungan na ipinagkakaloob din ng Panginoon kung naaayon po sa kanyang kalooban. So, kailangan din po mga kapatid, kaya nagtatanong ang Panginoon, kilala niyo ba talaga ako? Alam niyo ba talaga kung saan ako nagmula? So, syempre doon sa mga tanong ng Lord, kailangan isik natin siya. Kaya nga laging paalala niya, seek first the kingdom of God. So, kaya itong verses na to, related talaga siya mga kapatid, para maunawaan natin kung sino ba yung Diyos na ating sinasampalatayanan. Hindi kasi pwede na sabihin ng iba, ako po ay naniniwala sa Diyos. Hindi kasi po yun, kapos po yun para sa akin, kapos po siya. Ako po ay naniniwala sa Diyos. Ako po ay naniniwala sa Ama. Ang Ama lamang ang aking paniniwalaan. So, kapos po siya mga kapatid. Kasi dito sa verses na to, binabanggit po na
ang anak ay nagkatawang tao. Ang Panginoong Jesucristo ay nagkatawang tao, mga kapatid. Siya po yung Diyos, hinubad niya yung kanyang pagiging Diyos upang tayo ay maligtas. So, nakisalamuha siya upang ang bawat isa ay magkaroon ng kaligtasan. Mga kapatid, siya yung nabayubay sa krus ng Kalbaryo. At yun, kailangan talaga na maintindihan natin yun. At kapag dinalangin natin sa Lord na gusto natin siya makilala, so kailangan ito, kanyang word, basa-basahin niyo po ito. Lagi, siyempre mag-pray muna bago niyo po siya basahin. At hanggat maaari, pumunta po tayo sa mga churches kasi nandun po yung kanyang mga lingkod. Meron po makakapag-lead po doon, makakapag-lead po sa inyo para maintindihan nyo rin po yung nilalaman ng Bible. Yan, so marami po na lingkod ng Panginoon na nandun sa churches, mga kapatid. At yun nga po, ganun ka-importante po ang Holy Spirit, mga kapatid. God the Father, Christ the Son, or God the Son, and God the Holy Spirit, mga kapatid. So, tatlo man ang pagtingin ng iba, pero iisa lang po sila. Kung sino po ang tinutukoy ng Ama, kung sino ang tinutukoy ng Anak, kung sino ang tinutukoy ng Holy Spirit. Base sa aking pagbubulay po, sa biyaya ng Panginoon, ng Ama, tinutukoy niya na sumampalataya tayo sa Anak. Ang Anak naman, tinutukoy niya na ang Ama at ang Anak ay isa. Sumampalataya tayo sa Ama at sumampalataya din tayo sa Kanya. Tapos tinutukoy din ni Lord Jesus ang banal na Espiritu na manggagaling sa Ama. Ang ituturo naman ng banal na Espiritu ay kung ano naman ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. So, talaga po na iisa lang po sila. Iisa lang po ang kanilang layunin at pagmamahal sa kanilang nilikha. Kaya sabi doon, for God so loved the world, di ba? John 3:16. So, yun lang mga kapatid. Bulayin nyo rin po ito. Napaka-importanting tanong nito. Napaka-importante nung sinasabi dito ni Lord, nakilala ba natin talaga siya? Kasi sa bandang huli, mga kapatid, ang sino mang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. So, para sa akin, faith po ang tinutukoy dyan, mga kapatid. Kailangan yung faith mo nakapokus lang sa Kanya. Kasi darating yung time na baka madaya ka pa ng kaaway at malito ka pa, maagaw ka pa. So, meron tayong free will. Yung free will natin ay i-focus natin sa Lord. Hayaan natin ang Lord ng gumamit ng will na yon na pinagkaloob niya sa atin. So, bulayin natin ang kanyang salita, mga kapatid. So, salamat sa Panginoon. So, yun lang muna, mga kapatid. God bless po, and glory to God. All glory to God. Thank you, Lord.